Hello, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, babalik na naman tayo sa ating video na ating YouTube channel at maraming salamat po sa nanonood sa aking video at sa pagsubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yung mga baguhan po ay maraming salamat. Yung aking silent viewers, maraming salamat. At yung aking mga followers, maraming salamat po. Hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo nanonood sa aking mga video at nag-aabang sa aking mga bagong mga upload na mga video. Ngayon po ay ang ating pag-uusapan po yung mutya ng kalikasan na ating nakukuha po. Ito po ang ating mutya na pag-uusapan. Ito po ay mutya po ito ng gagamba. Mutya ito ng gagamba na galing po ito sa bukid na bato na karamihan ay yung sa bukid ay maraming mga virgin forest o tinatawag bukid dahil nga virgin forest. Tapos walang mga tao sa bukid na nakatira doon dahil nga ay pinagbabawal doon sa aming lugar na no man's land po yung lugar na bukid namin. Kaya nakapagkuha ako doon ng mutya sa gagamba. Ayan. Nakakuha ako ng mutya doon sa gagamba. Ito po ay mutya na gagamba na ang klaseng gagamba yung tambayawan. Yung tambayawan ay napakalaking tambayawan ang may-ari nito. Kung nakita na kayo ng gagamba na sobrang laki, super laki talaga, na ang lapad niya ganito kalapad yung gagamba ganyan. Siguro ang katawan ng gagamba maabot mga 3 inches yung haba, ganun. Katawan lang ha, hindi pa kasali yung kanyang mga galamay. Yung katawan ganyan kahaba, tapos yung lapad sa kanyang lapad siyang likod ay 2 inches din, ganyan din. O ganyan mga 1 inches pala. Yan, 1 inches kalahati yung likod at yung haba ay 3 inches. Hindi pa kasali yung galamay, ito po ang kanyang mutya. Tambayawan po yan tawag sa amin. Kung nakapunta na kayo sa kabundukan, makakita kayo ng tambayawan na napakalaking tambayawan o gagamba na sobrang laki talaga. Tambayawan po yan tawag sa amin. O yan. Naintindihan na ninyo yung sinabi ko na ano yung tambayawan? Yung tambayawan po ay nandyan po yan nakatira sa pinakabukid na mga walang tao-tao. At maraming mga kakahoyan. Maraming mga ano-anong pwede nating sabihin sa kabundukan dahil nga maraming mga kagulangan. Ayan. Sa Bisaya kagulangan sa mua sa Bisaya unya daghan kay mga kahoy nga wala pay taong nakatandog ni anang kuana kanang bukira. Mao ni siya nga bato akong nakuha didto. Unya kini gisaputan ni siya sa bato. Gisaputan sa bato. Gisaputan ni siya sa lawa nga tambayawan. Kini siya, gisaputan siya. Hinungdan nga akong nakuha ni kay pag-agi nako sa bukid, nakakita kog dako kayo nga lawa nga tambayawan, kini mo iyang gisaputan. Dako kayo ang tagiani. Kung sa Tagalog pa, napakalaki po ang may-ari dito sa tambayawan na mutya niya. Ito po ay kanyang sinaputan o gisaputan sa sa tambayawan, dako kayo. Akala ko yung sinaputan niya yung ibon na tamsi. Dahil kaya niya yung saputan yung ibon na tamsi dahil sobrang laki talaga yung tambayawan. Imagine ganito kalaki yung kanyang, ganito kahaba yung kanyang katawan. Ang haba ng kanyang galamay, abot mga isang dangaw. Isang dangaw yung haba sa kanyang galamay. Kaya sobrang laki dahil nga tambayawan, lumalaki talaga yan. Pag hindi mo gambalahin yan, lumalaki po yan. Ito po ang mutya niya na ating nakukuha. Ayan, yan po ay mutya niya. Pag daan ko papunta sa bukid, may nakita kong tambayawan na ito ay kanyang gisaputan. Gisaputan niya ito. Ngayon, paghangad ko sa taas, paano ako sa taas? Paghangad ko sa taas, ito po ang aking nakikita. Sinaputan po niya akala ko ito'y ibon na tamsi. Ngayon, tinitingnan ko, pagdaan ko, sabi ko, dadaanan ko lang muna yan. Dahil nga mayroon pa akong papuntan. Hindi ako mapakali dahil yung katawan ng tambayawan palaging naggagalaw-galaw. Parang gusto siyang
tumalon sa kanyang pamamahay. Kahit nga araw yung tambayawan, may nagbabahay rin yan kahit araw, hindi yan magputol ng kanyang sapot para pwede niya pagtirahan. Na yun, may dumadaan na tamsi, kaya niyang patayin yan dahil nga malaki talaga yung tambayawan. Ngayon, pagdaan ko itong tambayawan, nag-ano talaga siya, palagi siyang nagkikilos na gusto na siyang, kumbaga gusto siyang tumalon sa kanyang bahay. Ngayon, pagdaan ko, pag tingin ko sa taas, tingin ko sa kanya, parang may ibig sabihin yung tambayawan na iparamdam niya sa akin. Ngayon, naghinto ako, inobserbaran ko yung bahay niya. Pag silip ko, mayroon akong nakikita na ganito. Kung sa layo ito, hindi mo ito maklaro, hindi mo masyadong maaninag itong batong nito. Ngayon, akala ko itong bato na ito, akala ko yung tamsi na kanyang sinaputan nga hinuli niya sa kanyang pamamahay dahil nga ito hinuli. Kasi yung tambayawan kasi humuhuli yan gamit ang kanyang pamamahay. Ilambat niya yung mga pagkain. Ngayon akala ko tamsi dahil nga pinukutan niyang maayos. Inayos niya ng pagsapot. Ngayon, pagtingin ko, sinungkit ko yon. Pagsungkit ko sa kanyang sinaputan, matigas. Sabi ko matigas man. Ngayon tinutuloy ko talaga, nilagyan ko ng kawayan para pagsungkit ko, maganon lang, pababa pa ganon. Ito yung kawayan, ganyan yung kawayan. Hiniwa, ito yung kawayan, ganyan, yan. Buo yan. Ginanon ko, ganyan, hiniwa ko, ganyan, hiwa. Para pagkuha ko, gumanon siya para hindi mahatak itong kanyang tinatawag na pagkain. Noon, ito'y pagtingin ko, pagkain talaga ito. Pagtingin ko, pagkain. Ngayon, pag nakuha ko na ito, pagtingin ko bato. Sabi ko, ito na nga ba yung ibig sabihin ng tambayawan na kanina, pagdaan ko, parang halos na siyang gustong tumalon. Ibig sabihin, ito talaga ang kanyang ibibigay sa akin. Ngayon, makalipas ng ilang oras, pag-uwi ko sa bahay, sinisilip kong mabuti yung aking nakukuha. Bato talaga siya. Kahit pukpukin pa natin ito, bato talaga. Ayan, bato talaga siya. Kung titingnan nyo yung hugis niya, hugis kulay niya, tingnan nyo ha. Ayan para siyang sapot. Hanggang dito lang yung sapot niya, ganon. Tapos ikutin natin, parang sapot siya. Paikot yung sapot niya. Ngayon, kung igano natin, ganon, para siyang damang rin. Hanggang dito lang. Kumbaga, yung brown na bato, kumbaga parang sinaputan niya. Yan, sinaputan niya. Kaya yan po ay mutya ng tambayawan na gagamba. Ayan. Kapag mayroon ka nito, maganda ito sa mga sugal, maganda sa business. Alam nyo kung bakit? Dahil nga ito pong abilidad ng gagamba ay naghihintay lang sa kanyang bahay, makakain rin yan. Dahil nga lahat ng dumadaan kapag makaya lang sa kanyang sapot ay madikitan niya, makain talaga niya. Kaya maganda ito sa pangisda, yung mga negosyante, yung mga sugarol. Maganda yan. Maganda ito gamitin pampaswerte sa sugal, sa business. Ang sugal, kapag gamit mo ito, madali kang manalo. Kapag manok ang gamitin mo, malambat mo yung pera. Kung halimbawa rin sa business, katulad ng mga tindahan, ilagay mo lang ito sa palaglagyan ng pera. Lahat ng dumadaan ay makabili talaga dahil nga natamaan ng sapot niya. Makabili ka talaga. Kapag sa pampaswerte, yan ay gamit. Swerte, yung protection parang swerte lang talaga ito, walang halong proteksyon dahil nga ang gagamba ay naghihintay lang sa bahay para makakain. Ayan po, swerte lang talaga ito, pampaswerte. Sa negosyo, sa sugal, ayan, pwede po ito. Ayan lang po ang aking masasabi at maraming salamat. At hindi lang pala, madali kang makahuli ng tao ito. Kapag dala mo ito, madali kang makahuli ng tao. Hindi lang tao, basta tao, madali mong mahuli ang utak ng tao kapag mayroon ganito. Yan lang po ang aking masasabi at maraming salamat sa inyong subaybay sa aking channel. Hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo, nanonood at nagsubaybay nga sa aking mga upload. Kaya hanggang dito na lang.
Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat.